together with its coach, Coach Raylan Capelan. But first, Eldrew, we would like you to share your Junior Worlds experience, how you overcame your injury and your message to the Filipino people. First of all, I just want to thank the people who support me. Thank you for Senator Pia Cayetano for giving us many support to the athletes, and thank you to the PSC, POC, to the GAP, to the people in the admin in the GAP. Thank you so much, guys. I really appreciate what you did or what you do to me, and thank you kay Ate Bea, kay Ma'am Weng, kay Ma'am Cynthia, kay Coach Mune, kay Coach Raylan. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. And I'm not gonna be in our Philippine history as a first junior world who got medal in gymnastics. Thank you guys for the all support. And Suzuki-san, KG Management, marami pang iba na pwede akong magpasalamat. And so sobrang dami niyo po, hindi ko na po alam kung sino pa sasalamatan ko. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta. Grabe po kayo. Ayun po. Let's give him a round of applause. Thank you, Eldrew. And now we invite Coach Raylan Capelan to share his insights on Eldrew's training, growth, and what lies ahead. Ay, good evening po. So muna, gusto kong magpasalamat muna sa mga sumuporta, lalong-lalo na kay Eldrew. And then nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa amin para makapag-compete sa World Championship, Junior World Championship. Yun po. Thank you, Coach. But at this point, we would also like to honor the people who have supported Eldrew from the very beginning, his parents. We now invite Mrs. Angelica Yulo and Mr. Mark Yulo, Eldrew's mother and father, to share a short message. This one. Ito nga lang ako. Lahat sila. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat dito. Sorry sa boses. 4 days ulit sila. So, message is, this is so sad, no? Hindi ko rin alam kung ano yung sasabihin ko dahil sobrang na-overwhelm kami. And, touch ko na lang ba na? Chat ko na lang daw. Yun nga po na, syempre nagpapasalamat kami unang-una kay God dahil sa binigay na lakas and talent ni Eldrew. And yun nga, kay Coach Raylan na walang sawang umiintindi at nagtuturo sa kanya since 5 years old si Eldrew. So, siya na yung humubog kay Eldrew. And yun nga, nagtiyaga kahit na nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan. And at the end of the day, napapatch up din naman nila yon. And hopefully, makita rin namin sila na magkasama sa LA 2028 Olympics and sa mga susunod na laban nila. And thank you kay Coach Munehiro Kubiniya na hindi nagdalawang isip na tanggapin ang anak ko. Naiintindihan na ni Coach yan. Magaling na siya magtagalog. Thank you, Coach, for your sobrang support yung ibinigay mo sa mga anak ko. Sobra akong thankful sa'yo na
hindi ka nagdalawang isip na kunin si Eldrew and sa Gymnastics Associations of the Philippines. Maraming salamat din po sa kanila dahil patuloy po nilang sinusuportahan si Drew sa kanyang journey. And wala na akong masasabi. Congrats na. Pagpatuloy mo na lahat ng ginagawa mo. Sobra akong proud sa iyo dahil ever since never ko siyang narinig na magreklamo. Although nagrereklamo siya pag sobrang pagod siya, but sasabihin ko lang sa kanya is, quit na. Sabi niya, no. Diretso pa rin siya. So yun yung attitude na gusto ko sa kanya, na nagpapahinga lang siya, then laban ulit. Love you, babe. I'm so much proud talaga kasi congrats. Dito ba ako mo? Drew, dito papa mo. Congrats na. God bless po sa mga sumuporta sa amin. Wala ka na akong masabi, sinabi mo. Sorry naman. Basta lang, galingan mo lagi. Laban Pilipinas. Nandito pa ako. Idol nyo naman sila, guys. Thank you to the both of you for your heartfelt messages for Eldrew. We will now open the floor for our media Q&A session. And for those who wish to ask questions, please raise your hands and our team will provide you a microphone. We kindly request everyone to keep questions concise so we can accommodate as many as possible. Okay, for the first media. Okay, sir. Although, congratulations sa Eldrew. Yung may sinabi ka kanina na gusto mong gumala. Pero ngayon na medyo nagsisinkin na sa'yo. For two bronze medals, 4 finals, sabi nga ng ating kaibigan na si Aaron Swing. And the Tribune, tapos in your first Junior Worlds and last actually. So, ngayon medyo nakasettle down ka na. How does it feel? Bomba job sa Malaya. Feel ko pa rin na nananaginip pa rin ako. Parang gusto ko pa po magpasampal kay Coach Ray. And still, pinapakinggan ko po siya. So, medyo sobrang saya ko po kasi na nagbunga rin lahat ng pinaghirapan ko. Even though bronze lang siya, I still managed to have a medal. And yun, wala talagang masabi. Nakakaiyak, but yeah, yun lang po. Dito Oredo po sa kay Eldrew muna. Drew, sabi mo nun sa amin lagi, gusto mong talunin ang kuya mo. This time, yung kuya mo, nanalo din siya ng bronze sa Minsk, Russia, pero hindi pa FIG yun. Ngayon, nakadalawang bronze ka, so basically, naungusan mo yung kuya mo. Ngayon, paano mo uulitin itong siguro mas pagagandahin mo pa itong dalawang bronze? Actually po, tatalunin ko po siya, not in a way na like, parang competitive. As a, po siya, inspiration or motivation, and ayun po yung nasa isip ko. It's only for motivation and to keep myself push or para i-push ko lagi yung sarili ko araw-araw to my limits. Kasi kakaiba na rin po yung level nila, kakaiba na rin po yung mga routines nila. So I have to keep up with them to have a better routine or if I want to win.
So I have to keep up with them or more than my brother, like that. Thank you, Drew. Coach Renan, basically, ito na yung mga makakalaban ni Drew, maybe sa World Championships or sa LA Olympics. Ano yung mga plano nyo ni Coach Mune for Eldro in the coming, maybe hanggang LA Olympics? So may mga targets kaming hinihit para pagdating ni Eldro sa senior level is makompete niya yung mga target skills na gagamitin namin if dumating na sa point na si Eldro is mag-senior na. So, sumusunod lang kami sa kung ano yung plano ni Coach Mane. Yes po. Tournament next. Next tournament. Next tournament po is qualification for World Championship. So, which is World Cups. Meron pong 4 na competition na gagawin si Eldro next year. Beginning when? January, 4 months continuous competition kasi siya for World Championship. Beginning when? Beginning when? Beginning when? Kailan umpisa? And where? January, starting January. And where? Baku, Baku, okay. Doha, Qatar. Meron akong list. May list po. Nakalimutan ko. Okay lang, basta malaman namin first. So, sa February 19 is sa Cottbus. March is Baku. March also Antalya. April, Cairo, and next is Doha. Yun po yung competition na meron si Eldro. And then Asian Games ka. Next year. Asian sa Japan. Championships pa tayo. Asian Championships pa tayo. Asian Games. Asian Games, sorry. Asian Championships pa tayo. Meron pa Asian Championships. Before that. O, hindi na. Hindi na siya mag-Asian Championships. China. 2026 China. Depende kay Coach Mane kung maglalaro po kami ng Asian Games. Alright. Louis Morales po from One Sports. For Drew muna. Drew, sabi mo nung parang day 2 pa lang yata ng competition na sabi mo sana nagkaroon ng mas magandang preparation yung teammates mo rin, no? Pero pagkatapos nitong World Championship para sa kanila, gaano kalaki yung tingin mong mag-grow nila dahil sa experience nila? Since they experience to be in this kind of junior level, I think they will push themselves more and more and more, and they will push themselves every day through their limits kasi kakaiba na po yung mga skills ng mga juniors mo ngayon kaysa po sa dati. Ngayon po, almost same level, not almost, same level na po siya ng seniors po. Marami na pong kayang tumalo ng juniors, ng seniors po. This juniors po, sobrang lalakas na po, lalo na po yung AIN, yung Russian guy po. As in, sobra ko po siyang hinangaan kasi sobrang lakas niya po talaga. Even though his body is not fit, parang hindi bagay sa katawan niya yung lakas niya. Napahanga niya po talaga ako na sobra. As in, idol ko po yung mga ganun. Follow-up question na lang po kay Coach. Coach, yun nga parang, sabi nga kanina, tagal mo nang kasama si Drew, pero dun sa ilang taon na yun, gaano kalaki na lang po yung nag-grow niya simula nung nakita mo siya at ngayon napaakyat na po siya sa seniors? Sobrang laki ng in-improve ni Eldro since na tinanggap ni Coach Mune yung pakiusap namin na baka pwedeng i-handle ni Coach Mune yung estudyante ko kasi alam mo yun, yung feeling ko kasi is hindi ko pa kayang i-handle si Eldro ng ganung level kasi nakaka-experience ako ng mga competition, nakikita ko kung gaano kagagaling yung mga naglalaro sa international competition, lalo-lalo na sa level ni Eldro. So kaya mas binabuti ko na may pag-usap kay Coach Mune para planuhin kung ano yung magiging
future ni Eldrew pagdating sa gymnastics. Okay. Gambera Sports Co na PH and People's Taliba. Isang tanong lang kay Drew. Nakikita nyo ba na of course sa mga nagawa nyo yung techniques during the vault and of course yung horizontal part kanina, may nakitaan ka bang solid improvement sa inyo? And of course, kamusta naman ang feeling na marami tayong mga Pilipino ang nagsusuporta sa inyo, whether it is online and of course dito sa mismong venue ang nagbibigay ng support sa ating national team natin. Salamat po. What's the question again? Like, Yung una, yung improvements ninyo sa routines niya. so I improved a lot in Japan because it's not all about skills we are talking about. It's about how you think or how you manage to get through sa maliit na butas and how you manage to take care of yourself or kung paano mo ma-handle yung mentality mo ng sarili. So, I think I improve a lot there, not just in my skills, but in mentality. And I will keep improving more and more and more through my skills and mentality. So if we're talking about skills, I improve a lot. I'm the first one to do the Casina skills and the triple back on the high bar on the Philippines, and in the floor, dati Asian Championship, di ako masyado nakaka-finals, but now I'm on the top 3 in the world, and yeah, there's so much to improve, and sobrang dami ko pong room na pinasukan doon sa Japan to improve, and marami pa po ako papasukang room to improve there in Japan. Yung support din ng ating mga kapwa-kababayan mo, whether online and of course sa home base. Thank you. So, wala po talaga akong masabi kundi thank you na lang po. Thank you po so much sa lahat ng sumuporta po sa amin. Thank you so much sa genuine support nyo. Even though sa online lang kayo nakanood or dito man sa venue, sobrang thankful po ako sa inyo dahil dito pa po siya ginanap sa Philippines. And nakanood na rin po yung parents ko, and this is gonna be my last junior level. So I'm very, very thankful to the people who supports me. And that's all. Thank you so much, guys. Hi, Eldrew and Coach Paige Javier of ABS. Question lang kay Coach Ray. Alam natin na na-injure si Eldrew before nung finals events niya. Ano na lang as a coach yung sinabi mo sa kanya para patuloy siyang motivate, para ma-encourage? Kasi nung kausap na namin si Eldrew, medyo na-down siya kasi nga alam niyang importante yung ankle niya, lalo na dun sa events na nakapasok siya sa finals. So muna, ang ginagawa muna namin bago namin is tinatanong muna namin siya kung kaya na pa. Kasi kung hindi kaya, hindi namin isusugal yung estudyante namin para lang makapag-compete. Kasi ang iniisip namin is yung mga susunod na competition. So, yung iniingatan namin yung estudyante namin, lalong-lalo na kapag may mga injuries silang nararamdaman or may masakit. So, yun. And then Coach, nung yun nga, nung nakausap mo si Eldrew, sabi niya kaya, ano yung naging plan nyo? So, nag-aalala ako kasi iniinda niya na yung injury niya. Kasi na-experience ko rin na maging athlete. So, kapag may napipil akong gano'n, ang ginagawa ko na lang is one time. Ayun lang yung sinasabi ko. Kung kaya mo pa, sige, one time. Isusugal natin. Pero kung hindi na, okay na. Pero ikaw pa rin yung magde-decide. And then, siya po yung nagde-decide na itutuloy ko. Isang beses lang naman. So, bakit hindi natin subukan? And then Coach, sorry, last na lang. Yun nga, one time. And then ito na nga, nagsugal kayo and ito yung naging result. So, kanina kinakausap ko siya dun sa competition. Naglolokohan pa kami kasi nga medyo nahihirapan na rin siya dahil sa sobrang pagod at yung injury na yung sakit na nararamdaman niya sa ankle niya. So, sinasabi ko sa kanya is, makikipagkwento ako sa kanya, sige, pustahan tayo. Mananalo ka. Papasok ka dyan. Galingan mo lang. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanya para
ma-encourage siya, and then makalimutan niya yung sakit. And then minsan sinasabi ko sa kanya na, kapag masakit, isipin mo lang na hindi masakit. Pabiro kong sinasabi sa kanya. Ganun laging ginagawa ko kapag dumadating kami sa point na ganyan. Eldrin, sa'yo na lang, yun nga, lagi mo sinasabi, Pilipino ka, tapos matapang laban lang, but after all that, gaano ka satisfied na you still delivered, you still persevered, and 2 bronze nga yung naging result nitong perseverance mo at pagsugal mo with Coach. I actually encouraging myself to do all that things, but because I see a hope. Because when I see a hope, there's a goal. But yeah, that's how I fight in my life. Kahit gano'n siya kasakit, if para sa pangarap mo, titisin mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Kasi one time mo lang siyang gagawin eh. Tawag dito, all in na, parang gano'n. Malapit na matapos, ilang events lang. So, lagi kong in-encourage sarili ko na kaya ko pa ba? And sabay sampal sa sarili ko na malakas. Yes, kaya ko pa. Kakayanin ko para sa akin, para sa lahat ng family ko, para rin sa Pilipino na sumusuporta sa akin. Thanks, Coach. Thanks, Eldrin. Magkano, Coach, yung ano? Basta, Orange bucket. Dali Simon from Trade Police Point. Andrew, kung 100% healthy yung paa mo, palagay mo hindi lang bro. Kakayanin mo yung dalawa na yun. Japanese sa Olympian. I cannot tell the future, so I don't know po. I'm not about to Kanina, kung healthy yung paa mo, 100%. Yeah. Yes nga po. I'm not agad to tell the future po. So, I'm just laying low. I'm just, kung ano man yung magagawa ko, ayun na yun. Kung ano yung powers ko, ayun na yun. So, yeah. Ginawa ko lang po lahat ng magic ko kasi may magic nga po ako. Coach, sa dami ng laban ni Andrew, paano mo may iwasan yung mga ganung mga injuries? Usually, hindi talaga siya naiiwasan. Nangyayari talaga siya. So, hanggat maaari is, hanggat maaari, kapag ka nagtitraining siya is, doble ingat. Minsan naglalagay kami ng soft mats para lang maging safe si Eldrew. Aaron Valderrama from Tiebreaker Times. Eldrew, ano na lang ibig sabihin nito sa iyo, paano ka motivate nitong 2 bronze medals mo for in your last junior event heading to your transition to senior? So this is not just any medal. So this is symbol that I am encouraging the young athletes to push their limits every day. Even though they're tired, they can just rest, but don't give up. This is symbolized of hard work and the sweat that you put, the blood that you put here, and the cry, the disappointment, the enjoyment, like everything you feel in the sports you do. This is the symbolize of your goal, guys. And even though it's just a third inaugural, so yeah, this is symbolize of encouraging young athletes, not just for me, not just for my family, but for the young athletes there, not just gymnastics, all around the sports. So this is all for you guys, and keep fighting. Before we end our Q&A, we have time for 2 more questions. Hi, good evening, Eldrew and Coach. Ria Revelo from Radyo Pilipinas News. Paano yung magiging, Coach, yung pagpapagaling niya? Gano'ng katagal yung sa ankle niya? Bago bumalik uli sa Depende, pero meron kasing therapist na sa Japan. So, I think weeks. Nagagamit niya ba naman na? Kailan 2 to 3 weeks? Kailan balik ka, Coach Relan?
Balik mo Eldrew is sa 26 December? umaga. O Back November? to Japan. December? Yes, November? November 26. Bukas? The next day lang? Yes. Doon na rin siya mag-Christmas? Babalik po siya na, I think, December 20 or... Alright. Okay, Eldrew, kanina merong kang chance na makausap kuya mo. Ano na lang yung sinabi niya ba sa'yo or ano yung sinabi mo na pag-usapan niya sa maikling pagkakataon? Grabe! First time to. Congrats, Drew. Ganun lang po. Like a normal conversation as a teammate or as a brother. He congratulates me. I think I made him proud because I made it in the history in the Philippines. First junior worlds in gymnastics who got medal in the whole Philippines. So yeah, he just congratulated me. I know I make him proud. Makakasama ko na rin siya next year. So yeah. Eldrew, Ruben Terrado of Spin. Eldrew, siguro from now on na itong sa bawat accomplishment mo na makukuha, siguro hindi rin maiiwasan na makompare ka sa brother mo. So how do you plan to manage that? Do you embrace that? And ano lang masasabi mo doon? Just ignore. I mean, just focus on your goal. You have different style, you have different path of life. So, kung ano man yung sinasabi ng ibang tao, I don't care. Sabi lang kayo sa akin, I don't care. Parang ganun lang. You're just talking to a stone person. Because, so yeah, I admit that sometimes natatamaan ako, pero yeah, I don't give a damn. Okay, that's all, media. Thank you to our media partners for your questions. But before we end, I would like to call on Coach Munehiro Kugimiya for a short message to Eldrew and Coach Reyla. Coach Mune. This is Coach Mune. Actually, I don't wanna talk about here, so if you can off the camera and then off record, I can make some message for you guys. If you can promise. Off camera.